Okay, sa circle tayo. Start na agad. Shortcut key for circle is C. Type C for circle. Then space or enter to activate the command. And then, sabi niya, specify the center point of circle. So, saka na muna ito ha. Ano muna tayo? Dito muna tayo sa specify center point. I-click mo na lang or pwede kang dito, mamili dito. So, dito tayo sa blank. Yan. Tapos, ano sabi niya? Specify the radius. So, kung gusto mong, kung, for example lang, tinatamad ka mag-compute, tapos diameter yung given, i-select, type mo lang yung D. Yan, sabi ko nga, kung ano yung kulay blue, yun yung shortcut key. So, type mo yung D kung gusto mong gamitin yung diameter. Type D tayo. D, tapos space or enter. Yan. So, nagbago na. Specify diameter of circle. So, halimbawa, ang diameter is 50. Yan. And, ano lang, 25 lang. Tama, 50. Sige, 50. Ayan. So, meron tayong circle ng diameter ay 50. Isa pa. C for circle, space, or enter. Specify the center point. Ngayon, kung gagawa ka ng dalawang circle, tapos gusto mo maging center point tong circle na to, so, itutok mo lang yung circle dito, ay yung crosser mo dito para makuha mo yung center ng existing circle. So, i-click mo na. Tapos, ang default niya lagi is radius eh. So, ang default niya is radius. So, halimbawa, ang radius natin is 10. Type mo lang yung 10. Yan. So, enter. Yan. So, meron tayong diameter na ang radius is 10. 20 ang diameter. So, 52 minus 20. So, 30. So, dapat 15 to, yung clearance nito. So, try natin ha. So, tama. Okay, so, burahin mo natin to. Mamaya na to. Pa. Ngayon, dito, meron tayong ibang option. So, nakuha natin to. Radius, diameter. So, 2 point. So, ano na to? Mag-experiment lang kayo dito. So, 2 point. Halimbawa to, 2 point. So, ganyan lang yan. Or ito. Yan. Tapos, tong 3 point. Halimbawa to. Okay. So, ganyan lang yan. 3 point. So, hindi siya tangent ha. Kumaga kung ano yung pinindot mo, doon siya didikit sa 3 point. Hindi. Tama, oo. Sa 3 point is gagawa siya ng circle sa 3 points na yon. So, pagkakasyahin niya yun, si ano na, si Otto ko na bahala. Tapos, ano pa? Tangent, radius. So, dalawang tangent. Eto, i-tangent natin. Dito na lang. Tangent natin dito, tapos dito tangent. Tapos, specify the radius. So, magbigay tayo ng radius. 15 naman ngayon. Strength, ayan. So, gagawa siya ng circle na tangent sa dalawang line na to. With a certain radius. So, kung malaki yung radius mo, hindi siya obra. So, try natin ha. Dito. Try natin. Tangent. Gamitin natin yung 100. Di ba? Hindi. Okay, so ano pa?
Tangent, tangent, tangent. Tatlong tangent. So, yun. Gagawa siya. Ito. Itong gamitin natin. 1, 2, 3. Tatlo. 1, 2, 3. O, yun. Gagawa siya ng line na tangent sa tatlong point na napili mo. So, ano pa? Ito, singit ko na lang to, arc. Hindi natin madalas gamitin to, tayong mga engineers. Hindi masyadong ginagamit to kasi mahilig tayo sa precise or lagi tayong may sukat. Mga architect, madalas gamitin to. Pero, yan ako na lang rin. Ayan, so, kung mas malit yung line, gagawa ka ng dito sa blanco. Click mo lang. Tapos, ano to? First point. Start point. Tapos, specify second point. Second point. So, gagawa ka muna ng line. Tapos, i-stretch mo lang. Ayan, ako, zoom in ko. Stretch mo. So, kung habang mas mahaba yung length nito is mas maiksi yung stretch nito. Yung stretch ng ginawa mong line. Pero part pa rin ng line to. Ito. Yan. So, mas maiksi siya. Mas yung intensity niya. Mas mataas. Yan. Ayun lang. Pero, hindi natin alam kung magamit natin mamaya. So, next video.